So in this lesson, we will talk about the process of RNA translation. So before we start, ano nga ba yung RNA translation? So it is the process where a cell reads the message carried by a messenger RNA or yung tinatawag na mRNA and uses it to build a specific protein. So if a DNA is the master recipe book and mRNA is a copied recipe page, translation is the actual act of cooking the meal. So may three essential elements para makabuo ng protein. So to make it simple, mRNA template, ito yung mismong messenger o yung may bit-bit ng recipe galing sa DNA natin. Second, yung tRNA adapters, sila naman ang taga-deliver. So may dala silang amino acid sa dulo at may code o anti-codon naman sa kabila para malaman kung saan sila ilalapag. Third is the ribosome. Ito naman ang paggawaan o yung workstation kung saan pinagdudugtong-dugtong yung mga amino acids. The ribosomal active sites. The ribosome brings together mRNA and tRNA inside three active docking compartments. One is the amino acid site, two is the peptidyl site, and three is the exit site. Unahin natin yung A site or yung amino acid site. So para lang itong entrance o waiting area, dito unang pumapasok at sumasalubong yung mga bagong tRNA na may dalang panibagong amino acid. Second is the peptidyl site or the P site. Dito naman nakatambay yung tRNA na may hawak doon sa humahaba nating protein o peptide chain. Bale ito yung holding area ng mismong produkto. Last is the exit site or the E site. From the word itself, exit, dito naman pumupunta yung mga tRNA na na-deliver na yung amino acid nila para makakalabas na sila at makabalik sa cytoplasm. The three stages of translation: the initiation, the elongation, and the termination. Initiation or yung tinatawag na starting process. So sa initiation, nagsisimula tayo sa pag-scan. Kakapit mo na yung maliit na parte ng ribosome sa mRNA, tapos maghahanap yan ng tinatawag nating start codon o yung AUG. Kapag nakahanap na siya, dadating yung unang tRNA sa P site, tapos sasakop naman sa itaas yung malaking parte ng ribosome para malak sila sa pwesto. Next is the elongation or yung chain growth. So sa elongation naman, dito na humahaba yung chain. Papasok yung sunod na tRNA sa bakanting A site. Pagkatapos magpapasahan sila. Yung chain mapupunta doon sa bagong dating, tapos uusog lang pa forward ang ribosome. Then yung walang dalang tRNA e-exit na habang mababakante naman ulit yung A site para sa susunod. So last is the termination or yung ending translation. So sa termination, magpaprocess lang sila na magpaprocess hanggang matapat siya sa isang stop codon. And yung stop codon na yun is yung UAA, UAG, or UGA. Walang tRNA na tutugma dito. And yung release factor, sila yung puputol sa natapos na protein chain gamit ang tubig. At pagkatapos, magkakalas-kalas na ang buong ribosome at ayun yung tinatawag na protein. Translation by the numbers. 64 total codons available. Decoding the blueprint. So 61 amino acid codons. Includes the initiation signal sequence or yung AUG specifying methionine. 3 stop signals. Non-coding triplets yung UAA, UAG, and UGA that command translations halt. Universal language. This translations dictionary is shared without variation across almost all life on Earth. So, bakit nga ba mahalaga yung RNA process and yung translation? So, una, ito yung paraan para ma-execute yung genetic instructions mula sa DNA natin. Kumbaga, kung walang translation, magiging drawing o blueprints lang ang mga plano sa loob ng DNA. Pangalawa, proteins run the body. Sila talaga yung nagpapatakbo ng katawan natin mula sa pag-digest ng pagkain hanggang sa paglaban sa mga sakit. Proteins ang gumagawa ng masses at enzymes natin. Patatlo, nag-aalaw ito ng gene regulation. Dahil dito, alam ng mga cells natin kung kailan, saan at gaano karaming protein ang kailangan gawin depende sa situation. So yung real-life example nito is yung mRNA vaccines. A clear real-life application of the RNA process in action is mRNA vaccine technology, such as the COVID-19 vaccines developed by Pfizer, BioNTech, and Moderna.
So dito, ang ginawa lang nila, imbes na mag-inject ng mahinang virus, binibigyan lang ng vaccine ng mga cells natin ng temporary na mRNA instruction. Babasahin ito ng ribosomes natin para gumawa ng harmless na spike protein. Dahil doon, natututo yung immune system natin kung paano lumaban nang hindi tayo nagkakasakit ng malubha. So that's all for this lesson. I hope you learned something.